I urge you, dear President of this nation, to listen also to a different sort of heartbeat. The heartbeat of thousands of Filipinos in the midst of this cacophony of sounds. Among them are the members of the KOJC. Kung papakinggan natin ang heartbeat ng KOJC members, pakinggan din natin ang heartbeat ng mga victim survivors, sina alias Amanda, alias JR, alias Jackson, at iba pa. Trafficked, sexually abused, forced to perform begging activities. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Bato de la Rosa nagmakaawa kay Marcos Jr. na pakinggan daw ang mga hinaing ng mga taga kay OJ si member doon sa Davao, sa nagpapatuloy na pagre-raid doon sa compound ni Kibuloy. Malinaw dito na gusto ni Bato na ipatigil ang nagpapatuloy na paghahanap kay Kibuloy doon sa kay OJ si compound. Para po sa mga sinabi ni Bato, panoorin po natin ito. Mr. President, it is my fervent hope that my remarks in this August chamber will reach President Bongbong Marcos. To President Bongbong Marcos, I am reaching out to you in all humility. I do so not only as a concerned citizen and a resident of Davao City. I speak also as someone who deeply believes in your commitment to this nation. I urge you, dear President of this nation, to listen also to a different sort of heartbeat. The heartbeat of thousands of Filipinos in the midst of this cacophony of sounds. It is our hope that the voices and hearts of these Filipinos will not be drowned out. Among them are the members of the KOJC, deprived of their religious freedoms. Their right to practice their faith is being challenged, and their pleas for support are echoing through our land. Let us also listen to the hearts of thousands of students from Jose Maria College Foundation Incorporated and Lyceum of the Philippines in Davao City, as well as their parents, who are grappling with the disruption of their education. I feel that it is not suitable, it's not justifiable, that in the attempt to serve a warrant of arrest, we also end up arresting our young people's dreams. Pagod na rin ang mga tao. More precisely, pagod na rin ang mga puso ng mga tao. Their weary hearts have resorted to seemingly marching to a different beat, regretting their choice of leadership, losing their hope. Yet, I stand here with unwavering faith in you as the father of our nation. I, for one, still believe in your capacity to care for every Filipino. After all, regardless of where we find ourselves politically, socially, religiously, or even physically, we all share the same heart and spirit. Mr. President, the President Bongbong Marcos, continue to listen to the heartbeat of the people. Hindi lamang sa sports, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay Pilipino. Puso, Mr. President, puso. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang hinaing ni Bato na dapat daw matigil na ang kaguluhan sa Davao at paghaharas daw ng mga pulis sa mga taga kay OJC member. Oo, tama, nahaharas sila dahil sa kanilang katigasan ng ulo at ngayon sinisisi ang mga pulis na ito na nagsisimula ng gulo. Pero ang totoo, nananatili silang pasensyoso sa mga tao ni Kibuloy. At unang-una, saan ba nagsimula ang kaguluhan na ito? Di ba sa kaibigan mong si Kibuloy? Kung sana sumuko na siya ng maaga, hindi na dapat humangtong sa ganito. Si Kibuloy lang naman ang habol nila at ito. Nakikialam ang kanyang mga member at yan tuloy na dadamay sila dahil sa kanilang pagtatanggol sa kanilang bulaang pastor. Ngayon, humangtong naman tayo sa pahayag ni Risa Hontiveros na kung saan kinontra ni Risa ang pahayag ni Bato sa Senado. Halina't panoorin po natin ang sinabi ni Hontiveros. Freedom of assembly should not mean obstruction of justice. Mayroong pugante
At kailangan na ang pugante ay makuha while ensuring the least disruption to the movement of innocent civilians and no human rights violations. Mayroon din po na credible na balita na may nagpapakalat ng fake news at mayroon ding nananakit ng kapwa miyembro para isisi sa kapulisan. Police brutality is unacceptable, but this is also unacceptable. Ako po'y nananawagan kay Ginoong Quiboloy na sumuko na at harapin ang pananagutan sa ilalim ng batas. Kung papakinggan natin ang heartbeat ng KOJC members, pakinggan din natin ang heartbeat ng mga victim survivors, sina alias Amanda, alias JR, alias Jackson at iba pa. Trafficked, sexually abused, forced to perform begging activities. Let us not allow them to be invisible. Mr. President, malinaw po ang posisyon ko noon pa man. Ang kapulisan ay di kailanman dapat gumamit ng labis na dahas sa anumang sitwasyon. Sa kabilang banda, hindi po sapat na rason ang relihiyon at paniniwala para aktibong pigilan ang pagpapatupad ng batas natin. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang pahayag ni Hontiveros. Kung kayo po ang tatanungin, saan kayo papanig? Sa hinaing ng mga taga-KOJC member na hinaharas daw ng mga pulis? Or dito sa mga biktima ni Quiboloy? Sa totoo lang mga kabunyog, lahat ng ito. Ang may kasalanan ay itong sina Quiboloy, pati na rin ang kanyang mga alipores. Puwera na lang ang mga kabataan na nadamay lang dahil sa pang-brainwash ni Quiboloy. Sa ating mga kapulisan naman, hindi naman natin sila masisisi dahil ginagawa lang naman nila ang kanilang trabaho. Tanging ito lang si Quiboloy ang ayaw sumuko at iyan lalong lumalala ang sitwasyon doon sa Davao. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.